Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nasaan ang lalaking yan? Christian! Napaigtad si Liana na marinig ang pamilyar na boses na iyon. Napadilat siya at bumalikwas ng bangon. Si Annie. Hinagilap niya ang roba at dalidaling bumaba. Sa huling baitang pa lang ng hagdanan, ay dinig na niya ang boses ng kaibigan na nagmumula sa sala ng malaking bahay. Christian, magsabi ka nga ng totoo. Gusto mo ba talagang hiwalayan si Ate Liana? Tanong ni Annie na nagpahinto sa kanya sa pagpasok sa sala. Napakubli naman siya sa likod ng pader at tahimik na nakinig sa dalawa. Yes. Matapat naman na tugon ni Christian. Nakagat niya ang ibabang labi niya. At least, hindi ito nagsinungaling sa kaibigan niya. Dinig niya ang eksaperadong pagbuga ng hangin ni Annie. Ano ba nangyari sa inyo ha, Christian? Hindi ka naman ganito dati ah. Tinulungan mo akong makamit ang kaligayahan ko. Tapos ngayon ay ipagkakait mo yun sa sarili mong asawa. Mas masahol ka pa pala kay Clark noon eh. Hindi mo alam ang buong kwento, Annie. Kalmadong sabi naman ni Christian. Ano ba talaga ang kwentong yan? Ano ang naging ugat ng lamat ng pagsasama ninyo? Hindi na ba talaga maaayos? Annulment na lang ba ang natitirang solusyon? Christian, natitigan mo na ba sa mga mata si Ate Liana? Dahil kung oo, dapat alam mong mahal na mahal ka niya. Huwag mong gawin sa kanya ito. Sa loob ng ilang segundo, ay mga buntong hininga lang ang maririnig sa loob ng malawak na sala. Maya-maya ay muling nagsalita si Annie. Christian, bigyan mo ng pagkakataon ang kasal ninyo. Tutulong kami ni Clark sa kahit anong paraan na posible para maisalba ang pagsasama ninyong dalawa. Huwag mo nang isipin yun, Annie. Ano? Liana and I never stay married. May painaladad na sa tono ng boses nito. Sa sinabing iyon ni Christian, ay tila matalas na napunit ang dibdib ni Liana. Hindi birong pagpipigil ang ginawa niya para hindi lang siya mapahagulhol. Kahit na ano pala ang gawin niya ay buo na talaga ang desisyon nitong buwagin na ang kanilang pagiging mag-asawa. She was fighting a losing battle. Nasimula pa lang, wala na siyang pag-asang manalo. At bakit hindi kayo pwedeng manatiling kasal? Tanong naman ni Annie. Because I don't like her. Napasinghap naman si Annie. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Christian? I can never like her. Kung hindi mo pala gusto si Ate Liana, bakit mo pa siya pinakasalan? I thought she was someone else. Ano? Linawin mo nga dahil naguguluhan ako sa'yo. Pinakasalan ko ang maling babae. Tagusan lang ang tingin ni Liana sa kawalan habang isinasalaysay ni Christian kay Annie ang kwento nila. Karapatan naman talaga ni Annie na malaman ang totoo. Pamilya ito ni Christian dahil asawa ito ni Clark. Kaya parang kapatid na rin ang turing nito kay Christian. Ngayong naririnig niya mula mismo sa mga labi ni Christian ang tungkol sa mga ginawa niyang kasakiman para lang makuha niya ito, ay nakakaramdam siya ng panliliit at pagkapahiya sa sarili. Gusto mong hiwalayan si Ate Liana dahil hindi siya ang babaeng hinahangad mong pakasalan talaga. Pero Christian, ang babae bang hinahanap mo
Sa tingin mo ba mamahalin mo yan? Sa tingin mo ba sapat na dahilan ang pagtupad sa pangako para itali mo ang sarili mo sa isang taong hindi mo pa nga nakikita? Seryosong tanong naman ni Annie. I wouldn't know unless I try. Ang gulo mo, sa totoo lang. Sumilip si Liana mula sa pinagkakukublihan niya at nakita niyang nakaupo sa sofa si Annie at sa punito ang noon na tila namumroblema. Christian, desidido ka na ba talagang hiwalayan ang asawa mo? Pakiramdam ko talaga pagsisisihan mo to eh. Matagal ko nang pinag-iisipan to, Annie. Hindi ito padalos-dalos na desisyon lang. Naitakip ni Liana ang isang kamay sa bibig niya upang hindi magkatunog ang tahimik niyang pagluha. Mahapding-mahapdi na ang lalamunan niya. Liana. Marahas ang napalingap sa nagsalita. Si Clark. Matiim itong nakatitig sa kanya. Pero walang panghuhusga sa mga tingin nitong iyon. Narinig din ba nito ang palitan ng mga salita ni na Christian at Annie? Yeah. Narinig ko lahat. Ani nito na tila nabasa ang katanungan sa utak niya. Huwag ka mag-alala. Sinabihan ko ang mga kasambahay na huwag lalabas ng kwarto nila. May kaunting tinik ang nabawas sa lalamunan niya dahil sa sinabi ni Clark. Kung nagkataong narinig ng mga kasambahay ang mga sinabi ni Christian, ay baka wala na siyang mukhang ihaharap sa mga ito. Malungkot siyang napangiti. Maliwanag ang buwan ngayon. Halika, samahan mo ako maglakad-lakad sa labas. Yakag sa kanya ni Clark. Naiintindihan niya agad na gusto siya nitong kausapin. Tumango siya at sumama rito. Tahimik nilang tinatahak ang sementadong daanan na napapagitnaan ng malusog na halaman sa magkabilang gilid. Nanghihina pa rin ang mga tuhod niya, pero nakatulong ang malamig na dampyo ng hangin upang lumuwag ang kanyang nagsisikip niyang dibdib. I'm sorry. Hindi ko napigilan ang asawa kong pumunta dito. Kahit gabing-gabi na. At alam mo namang kapatid na rin ang turing niya kay Christian. Kaya naiintindihan ko kung bakit gustong-gusto niyang makausap si Christian. Nauunawaan ko. Napabuga naman siya ng hangin. Pasensya ka na. Niloko ko ang kapatid mo. Huwag ka mag-alala. Hindi na rin naman ako magtatagal dito. Pumirma na ako sa annulment papers at hinihintay ko na lang na makumpleto ang proseso. Alam ko namang hindi ako karapat-dapat sa kapatid mo. Dahil nilinlang ko lang siya. Isa pa, hindi naman talaga ako ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Nagpakawala ng mabigat na paghinga naman si Clark. But, do you love him? Oo, mahal ko siya. Kaya nga nakagawa ako ng malaking kabaliwan. Ginawa ko din naman yun para kay Annie. Para lang manatili siya sa akin. Pero hindi umabot sa puntong kinamuhian ka niya, Clark. Iyan ba ang sabi sa iyo ni Christian? Na kinamumuhian ka niya? Kahit na hindi pa niya sabihin, ramdam na ramdam ko pa rin naman yun. Napaungol naman ito. Mukha itong may malalim na iniisip. Please, stay, Liana. Umawang ang mga labi niya. Hindi niya inaasahan iyon. Kahit gustuhin ko man, ayaw na ng kapatid mo. Kumislap ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya naman ako mahali. Walang dahilan para gustuhin niyang patuloy ako makasama bilang asawa niya. Liana, huwag kang maawa sa akin ha. Ako rin naman ang dahilan kung bakit nasasaktan ako ngayon. Narinig mo naman siguro ang sinabi niya kanina kay Annie. Hindi ba? Hindi niya ako gusto.
at hinding-hindi niya ako gugustuhin. Hayaan mong tulungan kita. Kami ni Annie. Masaya kami na tutulong sa'yo. Huwag na. Maagap niyang putol sa inaalok nito. Napapagod na rin kasi ako, Clark. Base sa ekspresyon ni Clark, ay mukhang wala itong mahanap na magandang tugon sa sinabi niya. Kaya nanatili itong nakatingin lamang sa kanya. Bumalik na tayo sa loob. Aniya. Narinig mo ba kami? Gumuhit ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Kasabay niyon ay mabagal siyang tumango. Nasapo nito ang ulo. Pero mag-asawa kayo, Ate Liana. Kasal na kayo. At ramdam ko na hindi ka masamang tao. Kung sana ay piliin ka lang ni Christian na mas kilalanin ka pa. Huwag na, Annie. Hindi natin mapipilit ang isang tao na gustuhin natin. Pero, ayaw mo ba talagang sumama na lang sa amin ni Clark? Kung hindi ka komportableng tumira dito, sa bahay ng mga asawa mo, pwede ka naman sa amin. Ikukuha ka namin ng apartment o kondominium. Umiling naman siya dito. Dito lang ako, Annie. Isa pa. Hindi na rin naman ako magtatagal pa rito. Hihintayin ko na lang na matapos ang proseso ng annulment. Nangako akong tutulong na mapabilis ang proseso ng pagpapawalang bisa sa kasal namin. Tutuparin ko lang ang pangako kong iyon. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Tumango siya at napabuntong hininga. Hindi nagtagal ay umalis na din si Annie at naiwan siya mag-isa sa loob ng kanyang silid. Naroon na naman ang pamilyar na lamig na palagi na'y bumabalot sa kanyang kabuuan at ang katahimikang bumibingi sa kanyang loob sa 6 na buwang pananatili niya sa poder ng asawa. Bumaba ang mga titig niya sa suot na singsing. Sa kabila ng panginginig ng mga kamay niya, ay unti-unti niyang hinugot iyon mula sa kanyang daliri. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ay suot niya iyon sa kanyang palasinsingan. Ang makita lang iyon sa kanyang daliri ay sapat na upang mabigyan siya ng katatagang patuloy na umasang baka isang araw ay matuon sa kanya ang paningin ng kanyang asawa. Napatawarin siya nito at mahalin din siya nito. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naglaho na ang pag-asang iyon. Magmula ng permahan niya ang petition sa annulment nila ng kanilang kasal. Because her husband made her to do it. Christian made her sign the document. Hindi siya nito pisikal na pinwersa. Subalit sa emosyon at anggulo, ay ginawa siya nitong parang kuting na isinisiksik sa isang sulok at hindi binibigyan ng pagpipilian. Maliban na lang sa pagpayag sa pagpapawalang bisa ng kasal nila. Ipinatong niya ang singsing sa dressing table niya at matiim na minasdan iyon. Habang nakapako sa singsing ang kanyang mga mata, ay paulit-ulit naman sa utak niya ang matatalas na salitang nanggaling kay Christian. Puno ng tensyon ang lahat ng sulok ng komedor habang tahimik silang nag-aalmusal. Kasalo ni Christian ang asawa niyang si Liana, ang kapatid niyang si Clark at ang asawa nitong si Annie. Nakaupo siya sa kabisera ng mesa. Nasa kaliwa niya si Clark at katabi naman nito ang asawang si Annie. Sa kanan naman niya ay nakaupo si Liana, sa pangalawang silya mula sa kinauupuan niya. Ate Liana, bakit may bakanting upuan sa pagitan ninyo ni Christian? Hindi na napigilang itanong ni Annie. Nakataas ang kilay nito at namumula ang mga pisngi nito habang nagpipigil lang itong sumabog. Batid niyang ang inis nito ay para sa kanya. Tumikim naman si Clark at pinisil ang kamay ng asawa. Ang totoo ay nagtataka rin ako kung bakit may bakanting upuan. Hindi siya nagsalita. Patuloy lang siyang kumakain. Tila hindi niya naririnig ang boses ng mag-asawa. Hindi rin naman nagkomento si Liana. Napabuga ito ng hangin sa mag-asawa.
makikita ang masinhing pagkainis ni Annie para sa kanya. Ate Liana, pumirma ka na sa petition for annulment, hindi ba? Tanong nito ay kapagkuhan. Nag-angat naman ang mukha si Liana at napatitig sa mga mata ni Annie. Oo, pumirma na nga ako. Good. Tutulungan ka ng asawa kong mapadali ang proseso ng pagpapawalang bisa sa kasal nyo. Binalingan naman nito si Clark. Hindi ba, Clark? Yes. I'll make sure to expedite the process. Huminto sa paggalaw ang mga kamay niyang may hawak na kubyertos. Umigting ang ugat sa likod ng kamay niya. Hindi mo na kailangan gawin yan, Clark. May pera at connection din naman ako. Kahit na hindi pa niya gamitin ang impluensya at koneksyon ng mga Anderson, ay kakayanin pa rin niyang mapabilis ang proseso ng annulment nila ni Liana. I insist. Giit naman ni Clark. Tumingin ito kay Liana. Liana, magsabi ka sa akin ng totoo mong saloobin. Ayaw mo rin bang isalba pa itong pagsasama nyo? Clark. Tumaas agad ang boses naman ni Annie. Pero isang pisil lang sa kamay nito mula kay Clark ay naging sapat na upang pakalmahin ito. Napag-usapan na namin ito ni Christian. Saglit itong huminto sa pagsasalita upang humugot ng malalim na paghinga. Bago nito dinugtungan ang litanya. Dahil itong kasal na ito, hindi naman talaga ito totoo at hindi naman dapat nagsimula. Nagulat siya. Sa kanya galing ang mga katagang iyon. Iyon mismo ang sinabi niya kay Liana nang sabihin nitong ilaban pa nila ang pagsasama nila. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang tila may nagtutulak sa kanyang tumingin sa kanyang asawa. At may kakaibang emosyong pumisil sa dibdib niya nang makitang hindi na nito suot ang singsing nito. Para bang sinasabi sa kanya na wala na rin siyang karapatang suotin ang singsing na simbolo ng pagiging mag-asawa nila ni Liana. Then, gagawin ko ang lahat. Lahat ng koneksyon ko. Gagawin ko ang lahat para maayos agad ang annulment ninyo. Clark, sinabi ko na hindi mo kailangang makialam. Kasal ko ito. Ako ang mag-aasikaso nito. At kapatid kita, Christian, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Kinuha ni Clark ang table napkin at pinunasan ang gilid ng labi nito. Gusto lang naman namin ni Annie na makatulong. Para rin naman to sa inyo. Kaya, gagawin namin ang lahat para maging maayos kayo. Salamat, Clark. Annie naman ni Liana. Tumuo naman ang atensyon niya sa kanyang asawa dahil sa bigla nitong pag-imik. Nakatingin ito kay Clark habang may mag-aangiti sa mga labi nito. At hindi niya iyon nagustuhan. Napatayo siya na ikinagulat ng tatlo. I apologized, but I have to leave the table for the urgent matters. Ikaw din, Clark. May kumpanya ka ring pinamumunuan, hindi ba? Mas makakabuti sigurong sumabay na kayo sa akin ni Annie. Napailing naman si Clark. Iling na para lang sa sarili nito. Ang pag-iling nitong iyon ay tila may malalim na kahulugan. Annie, mag-usap tayo ulit sa ibang pagkakataon. Kumuyom naman ang mga kamay niya na mabilis niyang isinuksok sa kanyang bulsa nang humakbang papalapit sa kanya ang kapatid. Tinapik nito ang balikat niya at may ibinulong sa kanya. Tungkol sa annulment, Christian, bigyan mo ako ng sapat na dahilan na hindi mo nga ito pagsisisihan.